Tara, usap tayo. Pero di tungkol sa kahit ano lang. Tungkol to sa pinaka-hardworking, pinaka-faithful na partner mo sa buhay, ang puso mo. Akala natin kilalang-kilala na natin siya, no? Well, you'd be surprised. Marami siyang tinatagong sikrato at ngayon, sisilipin natin ang ilan sa mga yan. Okay, get this. Kung kukunin natin lahat ng ugat sa katawan mo, arteries, veins, lahat, at pagdudugtungin, aabot yan ng 60,000 miles. Alam mo ba kung gaano kahaba yon? Sapat na para ikutin ang buong mundo. 2 beses. Grabe! Yan yung buong kaharian na siniserbisyuhan ng puso mo araw-araw, gabi-gabi. At paano niya ginagawa yon? Well, para lang masuplayan ng dugo yung 60,000 miles na yan, ang puso mo tumitibok ng mga 100,000 beses bawat isang araw. Walang holiday, walang sick leave, walang 13th month pay, tuloy lang ang trabaho niya. Para sa'yo. At huwag ka, bawat tibok niyan, punong-puno ng lakas. In fact, ganito kalakas. Kaya niyang mag-spurt ng dugo sa layo na 30 feet. 30 feet! Halos kasing haba na yan ng isang city bus. Ganyan kalakas yung puwersang nagpapanatili sa ating buhay ngayon. So, ang malaking tanong, saan nanggagaling ang lahat ng yan, di ba? At more importantly, paano natin malalaman kung itong superhero nating to ay medyo nangihina na at kailangan ng tulong? Diyan na tayo papasok sa mga sikreto. So, isipin mo yung puso mo na parang superhero na nakatira sa dibdib mo. Walang kapaguran, 24/7 on duty para sa'yo. Pero kahit ang mga pinakamatibay na superhero, nagbibigay ng mga warning signs. At minsan, yung mga senyales na yan, naku, nasa mga lugar na hindi mo aakalain. At ang una nating clue, medyo out there to, pero trust me. Kasi ang katawan natin, napakatalino niyan eh. Nagiiwan siya ng mga bakas sa mga lugar na madalas hindi natin pinapansin. Tulad na lang ng tenga mo. Oo, tama yung narinig mo. May tsismis ang tenga mo. At tungkol yan mismo sa kalusugan ng puso mo. Kaya ang tanong ko sa'yo ngayon, ano kayang sikreto ang binubulong ng tenga mo sa'yo? Ito yung tinatawag na Frank sign. Simple lang to, yan yung diagonal na gatla o parang tupi sa earlobe. Unang napansin to ni Dr. Sanders T. Frank noong pang 1973. Pero, at ito ang pinaka-importante, this is a clue, not a conclusion. Uulitin ko ha, isa lang itong pahiwatig, hindi ito diagnosis. Sabi sa ilang pag-aaral, kung may gatla ka sa isang tenga, you might be around 3 times more likely na magkaroon ng coronary artery disease. Kung sa parehong tenga meron, pwedeng umabot yan up to 6 times. Nakakagulat, di ba? Pero teka, bago ka mataranta at sumugod sa salamin para mag-selfie, hinga muna. Tandaan natin to please, isa itong clue, hindi konklusyon. Dahilan to para magsimula ng isang usapan with your doctor, hindi para magpanik. Knowledge is power, not fear, okay? Na mula sa tenga, lipat naman tayo sa isa pang secret helper ng puso mo. Alam mo ba na may pangalawang puso ka? At hindi to hugot line? Totoong-totoo to. May secret ally ang puso mo na tumutulong sa kanya araw-araw. At alam mo kung nasaan? Nandyan lang yan sa mga binti mo. Kasi, isipin mo to, di ba? Madali lang para sa puso na ipump yung dugo pababa. Gravity helps. Pero yung pabalik, paakyat, nako, that's an uphill battle, literally. At hindi niya yan ginagawang mag-isa. Diyan pumapasok ang sikretong kakampi niya. So paano to gumagana? Simple lang. Sa bawat lakad mo, sa bawat takbo, o kahit pag-flex lang ng paa mo, yung mga muscles sa binti mo, yung calf muscles, pumipigay yan. It's like squeezing a tube. Tinutulak nito yung dugo paitaas, pabalik sa puso. Tapos yung mga maliliit na pinto sa loob ng ugat mo, yung mga one-way valves, biglang click! Sasarado yan para hindi bumagsak pabalik yung dugo. Ang galing, no? Bawat hakbang mo, tulong sa puso mo. So, anong ibig sabihin yan sa atin? Simple lang, kapag active yung second heart mo, ang ganda ng daloy ng dugo, mas magaan ang trabaho ng puso mo at mas mababa ang risk ng blood clots. Pero kapag offline yan, pag palagi kang nakaupo o nakahiga, naipon ang dugo sa binti, nagkakaroon ng manas at tumataas ang panganib ng delikadong blood clots o DVT. So we talked about clues and helpers. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga kalaban. Kasi bukod sa mga kilala na nating risk factors, may mga di inaasahang kaaway ang puso na kailangan nating malaman.
Alam mo yung eksena sa pelikula pag may inaatake sa puso, biglang hahawak sa dibdib, di ba? That's the classic sign. Pero lalo na para sa mga kababaihan, minsan iba yung lengguwahe o dialect ng heart attack. Pwedeng matinding pagod lang na hindi maipaliwanag, pagkahilo, hirap huminga, pananakit ng panga, leeg o likod, o yung parang may pressure sa tiyan. These are just as urgent. At please lang, wag nating tawaging atypical or kakaibang simptomas ang mga to. Ang tamang tawag ay less recognized, mga totoong simptomas na hindi lang nabibigyan ng sapat na pansin. Kaya please, lalo na sa mga kababaihan, if you feel any of these, take it seriously. At ito pa yung isang kalaban na baka hindi mo ine-expect, yung pag-usog ng orasan. May mga pag-aaral na nagsasabing sa Lunes, right after ng daylight saving time, yung nawawalan tayo ng isang oras na tulog, tumataas ng up to 24% ang risk ng heart attack dahil lang sa isang oras. Imagine that. Sinasala rin yung bigla ang pagkawala ng tulog at yung pagkakagulo ng ating internal body clock. Parang biglang sinabihan yung buong sistema mo na hoy mag-adjust ka. Yung bigla ang stress na yon, ramdam na ramdam ng puso natin. So ngayon, alam na natin yung mga sikreto, mga clues, mga hidden helpers, at yung mga unexpected enemies. Ano na ngayon? Ang goal natin ay simple lang. Hindi lang tayo dapat maging may-ari ng puso natin. We need to be its partner. Lahat ng pinag-usapan natin, yung gatla sa tenga, yung pagpump ng binte, yung mga sintomas ng babae, pati yung epekto ng oras sa atin, lahat yan ay mensahe. Mga paraan yan ng katawan mo para kumausap, para sabihing, psst, makinig ka naman. Kasi ito yung pinakakatotohanan sa lahat. Ang katawan mo palaging may sinasabi sa'yo. We just have to learn how to listen. Bawat tibok, bawat kirot, bawat senyales, bahagi yan ng isang napaka-importanteng kwentuhan. Kaya ang iiwan kong tanong sa'yo, ngayong alam mo na ang ilan sa mga sikreto niya, handa ka na bang makinig sa puso mo? Salamat sa pagsama, alagaan mo yung partner mo ha, at pakinggan mo siya. Ingat!